May matatag na doktrina, hindi maaaring malaso ng mga masasamang taong iyon. Hindi na nagsalita pa ang alagad, yumuko lamang ng bahagya at sumagot ng isang opo. Pagkatapos ay bahagya siyang sumulyap sa kakaibang bagay na iyon. Hanggang sa ang hamak na taong iyon ay biglang nagsabi, Gudwi itinuring na siyang isang handog upang ialay sa mga Diyos. Nang marinig ang pangalan ng isang estranghero, hindi napigilan ni Auntie Feng na magtaka, sino? Inalis ng alagad ang kanyang hood, inilantad ang kanyang tunay na anyo na may buhok na kulay ginto. Nang dumating ang baha, umasa siyang matutulungan ninyo siya, ngunit tumanggi kayo. Sa sandaling ito, lumingon siya. Hindi inaasahang isa pala siyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ipinaliwanag niya ang tungkol kay Gudwi, ang binatang iyon dati ay isa sa inyong pinakamatapat na tagasunod. Ang aking anak, si Gudwi. Nang malaman iyon, lalo pang kinilabutan si Auntie Feng. Muling nagsalita ang lalaki, iniisip ko kung totoong ang gaya ng sinabi ninyo na ang 6 na kamag-anak ay hindi umiiral, kung gayon kanina hindi ba't nailigtas ninyo na sana siya. Kinabahan si Auntie Feng at agad na tumutol. Kinuwestiyon niya ang lalaki, nais mo rin bang labagin ang doktrina? Sumimangot ang lalaki at sinabing, hindi tulad ng sinabi ko kanina, naniniwala akong kayo ang napili. Kayo rin ang tanging nilalang na makapagpapalaya sa mga mamamayan. Pagkasabi noon, agad niyang binunot ang kanyang sandata at pinaslang ang isang kasamahan sa tabi. Habang hindi pa nakakakilos ang natitirang isa, agad siyang tinamaan ng isang hiwa mula sa kanya. Sa harap ng dugo ang talim ng lalaki, sukdulan ang takot ni Auntie Feng. Gumapang siya paatras, sumisigaw, ikaw. Nagsalita ang lalaki, nais ninyo. Sa matalas na tingin, sinuri niya si Auntie Feng. Ang mapili bilang bagong Diyos ay dapat maging handog na iaalay sa sinaunang Diyos. Ang buong katawan niya ay puno ng sariwang dugo, isang bakas ng kalungkutan ang gumuhit sa kanyang mukha. Pawi ng puot ng Diyos palayain ang mga mamamayan, tama ba, Ginoo? At si Auntie Feng, huli na nang malaman niyang dapat na siyang lumuha. Samantala, sa laboratorio ng Miniature World No. 1, bagamat malayo, alam nilang lahat ang sitwasyon doon. Sa malaking screen, lumitaw ang bawat bahay, bawat eskinita sa World No. 1 sa kasalukuyan. Ang mga kagamitan ay maayos pa ring gumagana ng walang anumang abala. Sa sandaling ito, si Liu Li ay nakasuot ng damit na dinisenyo ni Robert at kasalukuyang nararanasan ang Miniature World No. 1. Tiningnan ni Robert ang sitwasyon sa screen, inoobserbahan siya, at nagulat, Ginoo, mula sa datos, sa kasalukuyan ay milyon-milyong tao na ang namatay dahil sa malaking baha. Nang marinig iyon ni Hao Gaoming, nagulat siyang napasigaw, ha? Nag-aalala siyang pumigil, Ginoo, hindi maaaring ganyan. Kung magpapatuloy ito. Sa tainga ni Liu Li, umalingaw ang takot na boses ni Hao Gaoming, ang maliliit na kayamanan ay mamamatay lahat. 2 taon ang dugot pawis iyon, boss. Ngunit malamig na sumagot si Liu Li, hindi pa sapat. Kung ang mundong ito ay hindi susunod sa aking mga salita ng 100%, hindi na nito kailangang umiral pa. Tutal, sila ay mga kasangkapan lamang para makakolekta ako ng 10 unit ng oras. At muling binanggit ang pangyayaring kasalukuyang nagaganap, nagtanong si Liu Li, kung ikukumpara sa mga sinabi kanina, natukoy na ba ang utak ng kaguluhang ito? Prang kanyang idiniin, nawawalan na ako ng pasensya. Agad na nataranta sina Robert at Hao Gaoming. Nagmamadali niyang tinapik ang upuan ni Robert, sinenyasan siyang magsalita. Nagtatapi ako ng utos ngayon. Huwag mong tapikin ang upuan ko. Inudyukan ni Hao Gaoming, bilisan mo, carrot head. Sisirain na ni Liu ang World No. 1. Nakatayo si Liu Li doon, naghihintay. Sa tabi ay umalinggaw ang boses ni Robert, sandali lang. Okay, nakuha ko na. At ang kakaibang bagay na lumitaw sa World No. 1 ay si Liu Li mismo. Iyon ang epekto ng kasuotan ni Robert. Sa sandaling ito, sinabi niya na ipadala na sa inyo ang coordinates. Minarkahan na ito sa ibabang kaliwang sulok ng display screen. Patuloy na nag-aayos si Robert. Sinabi niya, siya nga pala, mukhang napakalapit ng distansya ninyong dalawa. Napako ang tingin ni Robert sa screen, nagulat na napasigaw, oh. Sa katunayan, magkaharap silang dalawa. Kung hindi isa sa alang-alang ang lalaking maihawak na mainit na armas, sina Liu Li at Auntie Feng ay talagang magkaharap na. Nakaupo si Auntie Feng sa lupa. Tumingala siya sa takot, pinagmamasdan ang kakaibang bagay na kadarating lamang. At sa sandaling ito, si Liu Li, sa tulong ng damit ni Robert at ng makabagong teknolohiya, ay nag-anyong dambuhalang bagay na iyon at lumitaw sa kanyang harapan.
Ang katawan niya ay matayog na parang haligi ng langit, na may ilang mga galamay, isang maringal na anyo na hindi matatalo. Paglapit pa, makikita ang nakakatakot na mukha ni Liu Li ng mag-anyong Diyos. Sa malinaw na pagmamasid sa eksenang ito, napilitang huminto ang lalaking may balak pumatay kay Auntie Feng. Siya, na may takot sa mukha, ay napasigaw, Liu Shen. Tunay ngang si Liu Shen. Hindi nagsalita si Auntie Feng, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot, pawis ang sunod-sunod na dumadaloy. Naggangalit ang kanyang mga ngipin, nanginginig na itinanggi, hindi ito Diyos hindi. Huminga ng malalim si Liu Li. Sa harap ng maliliit na bagay, umungal siya ng isang beses. At ganoon lang kasimple, ang tunog na dala niya ay nagpatakip sa tainga ng maliliit na taong tulad ni Auntie Feng, hindi makayanan ang sakit, sumigaw ng mahaba Ang mga kilos ni Liu Li sa World No Isa ay ganoon, ngunit sa realidad, siya ay kumukumpas-kumpas, gumagawa ng simpleng pananakot na kilos, medyo katawa-tawa tingnan. Sina Robert at Hao Gaoming, nang makita ang eksenang ito, ay hindi napigilang mapatawa. Hindi napigilang magtanong ni Hao Gaoming, Ginoo, may script ba para maging halimaw? Sumagot si Robert, mayroon pang mga galamay. Si Liu Li ay nasa World No Isa pa rin. Napasigaw siya, masyadong maliit. Hindi talaga makita. Bigla, iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa harapan at sinabing, lumitaw ang hamog. Kasabay nito, sa miniature world, isang bahagyang pagwagayway ng kanyang kamay ang nagpatalsik sa kalahati ng Thor. Ang lalaking nakatayo sa lugar na iyon ay aksidenteng nadamay, ang kanyang katawan, kasama ang mga durog na bato, ay nahulog mula sa taas. Sumigaw siya, Liu Shen, patawarin inyo ako. Hindi alam ni Liu Li kung ano ang isinisigaw nito. Nagtataka siyang sumigaw, ha? Napakalaki ng kanyang katawan, anumang gusali sa mundong ito ay madali niyang masisira. Si Auntie Feng ay nanigas na nakaupo sa mga guho. Pagkatapos ay nagulat siyang nagsabi, isang pagwagayway lang ng kamay ito nga. Sa ilalim ng makapal na alikabok, lumitaw ang matangkad na katawan. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, Diyos. Nakita ni Liu Li na may nabuhay pa. Ipinatong niya ang kamay sa balakang, nagsalita, mukhang napakaswerte mo pa rin. Iniisip ko pa naman baka aksidente na kitang napatay. Nanigas ang mukha ni Auntie Feng. Natulala siya sa lugar nang marinig siyang magsalita. At ang mga salitang ipinahayag ni Liu Li kay Auntie Feng ay tila isang kakaibang wika. Nang marinig iyon ni Auntie Feng, natigilan siya. Nakatayo si Liu Li na nakapamaywang, nag-iisip. Bago pa lang niya napagtanto, tama. Ang mga tao sa miniature world no isa ay hindi makakaintindi ng wika ng miniature world no isa. Itset kung gayon, kinakausap ko ba ang sarili ko? Nagulat si Auntie Feng, nagtanong sa sarili, kinakausap niya ba ako? Ito ba ang wika ng mga Diyos? Hanggang sa prangka niyang sinabi, gusto mo akong patayin, tama ba? Ngunit kahit mamatay pa ako, hindi mo mababago ang aking iniisip. Bagamat natatakot, nilakasan niya ang kanyang loob at nangatwiran, wala kang karapatang makialam sa aming oras. Kahit sa harapan ng Diyos, gusto kong labanan ang tadhana hanggang sa huli. Pagkatapos ay mariing ipinahayag ni Auntie Feng, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ang mundong ito, Liu Shen. Nagdala ka na ng sakuna sa mundong ito, hindi pa ba sapat? Buong lakas siyang sumigaw, ang mundong ito ay nangangailangan ng bagong kaayusan. Hindi rin naintindihan ni Liu Li ang mga sinabi ni Auntie Feng. Malalim siyang nag-isip. Bagamat maihadlang sa wika, tila naiintindihan ko ang kanyang iniisip. Ngunit sa mundong kanyang ginagalawan, ang kamalayan ng paglaban. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng takot. Idiniin ni Liu Li ay talagang hindi dapat pahintulutan. Itinaas ni Liu Li ang kanyang kamay, unti-unting namuo ang malakas na puwersa. Ipinahayag niya, ganap na pangingibabaw sa buong mundo. Si Auntie Feng ay itinulak ng aura ni Liu Li. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata. At ang kanyang buong katawan ay naapektuhan ng atake ni Liu Li, isang patak ng dugo ang lumabas sa gilid ng kanyang mata. Sa sandaling ito, nakasandal si Auntie Feng sa lupa, sa tabi ay tumulo ang mga patak ng sariwang dugo. Namutla ang kanyang mukha, dugo ang pinilit lumabas sa kanyang mga mata. Masakit na naisip ni Auntie Feng, pakiramdam ko durog na lahat ng laman loob ko. Pagkalipas lamang ng isang segundo, lumundag si Liu Li ng buong lakas sa lugar kung saan siya nakatayo. Tumalsik ang tubig. Ang maliit na si Auntie Feng ay tumingala sa kalangitan, nagmamasid. Si Liu Li, sa kanyang kasalukuyang anyo, ay seryosong ipinahayag, ang Diyos ay sa huli Diyos pa rin. Sa kanyang kilos, si Auntie Feng ay maaari lamang kabahan, naghihintay sa mga susunod na mangyayari.
Sa itaas, ibinaluktot ni Liuli ang kanyang katawan. Sinabi niya sa sarili, ang mga nangahas lumapastangan sa propeta. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang katawan, ang mga itim na pakpak ay lumipad. Ay dapat danasin ang put ng Diyos. Sa kalangitan, isang matipunong anyo ang lumitaw. Ang nakakatakot na dilubyong baha ay tumagal na ng ilang buwan. Ilang mapapalad na tao sa miniature world ang umakyat sa talampas. Kung ikukumpara sa kanilang mapayapa at masaganang buhay dati, ngayon ay masasabi lamang na pansamantalang nabubuhay. At ang pangunahing salarin sa lahat ng nangyari, bumalik tayo sa salarin na iyon. Sa sandaling ito, biglang nanliit ang mga mata ni Auntie Feng sa gulat. Ang malalaking itim na pakpak ay nakabuka sa kalangitan. Si Liuli ay nanatili pa rin sa anyo ng Diyos na kanyang itinatag, mayabang na nakataas ang ulo. At habang lumilipas ang panahon, si Auntie Feng ay tila nang hina na. Sa ganoong anyo, tumingala siya sa kanya. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang ilang salita, Liu Shen. Liu Shen, bakit ti? Sa harap ni Liuli, nagpatuloy siya sa pagtatanong, hindi mo ako pinatay? Sa madilim at tahimik na kagubatan, sa sandaling ito ay may malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Ang lahat ng nakarinig ng tunog ay nabigla. May isang taong nag-aalalang nagtanong, ano-anong tunog iyon? Lindol na naman ba? Habang ang grupo ay tulala, sa kabilang panig naman ay may malakas na nag-ulat, nahanap na siya. Isang tao ang nagmamadaling tumakbo, hingal na nagpatuloy, ang lintik na iyon ay muling lumitaw sa labas ng baybayin. Narinig ng lalaking may buhok na ginto ang bawat salita, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang salarin sa lahat ng nangyari sa wakas ay nahuli na rin siya. Ngunit, may ibang nagsalita, sumingit, oo kaya ihuwag na lang. Ang matabang lalaki ay maingat na nagpatuloy, ang halimaw na laging lumilipad sa kalangitan at saka, hindi naman lindol iyon kanina. Agad na lumapit ang lalaking may buhok na ginto at kinwestiyon siya, Yih mo, natatakot ka ba, mo? Sinikap ni Mo na baliwalain ang galit ng kabilang partido, ngunit sa takot, ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata at sumagot, hindi naman tutal mahirap din namang mabuhay hanggang dito. Napilitang ipaalala ng lalaking may buhok na ginto ang mga nangyari. Isipin mo ulit ang mga sigaw ng iyong asawa't anak bago sila mamatay, hindi ba't pangalan mo ang kanilang isinisigaw? Sino ba ang may kagagawa ng lahat ng ito? Pagkasabi noon, lumingon siya at ipinahayag, iyon ay dahil sa hangal na pantas na iyon na buong araw nangangaral ng mga aral laban sa Diyos. Nagalit ng husto si Liu Shen, pinalabas ang mga demonyo sa impyerno para parusahan tayo. Galit na nagpatuloy ang lalaking may buhok na ginto, ngayon, lahat ng kanyang mga alagad ay nailibing na sa labas ng karagatan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makapaghiganti tayo. Ang kalbo sa kabilang panig ay itinaas din ang kamay, sumasang-ayon. Sang-ayon ako. Nagbigay pa siya ng hinuha, ang taong iyon dati ay napakayaman, tama? Mag-isa siyang nabuhay hanggang ngayon, hindi pa namamatay sa gutom. Sa kanyang tolda, tiyak na may pagkain. Tahimik na hinimok ng lalaking may buhok na ginto ang lahat. Kung gayon, tama. Hanapin natin siya at pagbayarin. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng pagbabago sa labas ng dagat. Ang mga alon ay hindi mapakali, ang dagat ay hindi matahimik. Isang tao sa kanila ang mabilis na nakapansin sa kakaibang pangyayari. Ang mga alon ng dagat ay tila mas mabagsik kaysa dati. Baka isang araw, pati ang lugar na ito ay lulubog na rin. Ngunit sa puso ng lalaking may buhok na ginto, puno pa rin ito ng puot. Sinabi niya, kung mamamatay man ako, gusto ko munang patayin ang lintik na iyon. Biglang lumingon ang kalbo, itinaas ang kamay sa bibig, sinenyasan na tumahimik. Nandoon siya sa banda roon. Sinundan din ng lalaking may buhok na ginto ang sinabi nito para tingnan kung totoo. Nakita lamang nila ang malungkot na likod ni Auntie Feng, kasama ang marahang hihip ng hangin. Pagkalipas ng isang segundo, bigla siyang umigting at sumigaw ng malakas, Nang makita iyon ng grupo, medyo natakot sila. Nagtatakang nagtanong ang kalbo, ang taong iyon hindi kaya nabaliw na? Sa tabi, umalingaw-ngaw ang boses ng lalaking may buhok na ginto, nagkukunwaring Diyos, nagkukunwaring demonyo. Iyan ang karaniwan niyang gimmick. Baka natuklasan na niya tayo. Masama niyang ipinasya, sige. Bababa ako at papatayin ko siya. Sinabi at ginawa, buong tapang na humakbang palabas ang lalaking may buhok na ginto. Sa kamay ng lalaki ay isang tungkod na may tulis-tulis na dulo. Lubos siyang nag-iingat, dahan-dahang lumapit sa likuran ni Auntie Feng. Sa sandaling ito, biglang natigilan ang lalaking may buhok na ginto.
Si Liu Li, mula sa itaas, ay bumaba sa dagat na nagpatalsik sa tubig at lumikha ng malaking pagyanig. Muli siyang nagpakita sa harap ng maliliit na tao. Pagkakita pa lang sa kanya, natakot ang lalaking may buhok na ginto at natumba, nagsisigaw pa ng malakas, "Ah! Ah! Ah!" Ngunit si Auntie Feng ay kalmado pa rin, tulala na nakatingin sa Diyos, sumigaw ng isang beses, "Liu Shen." Sa sandaling ito, si Liu Li ay nanatiling may malamig na saloobin habang nakatingin sa kanya. Napagtanto na ni Auntie Feng. Mahina niyang tinawag, "Liu Shen." Pagkalipas ng isang segundo, lumuha na si Auntie Feng. Lumuhod siya sa lupa, taimtim na yumukod, humihingi ng tawad. "Alam ko na ang aking pagkakamali. Ako ang nagpahamak sa mundong ito. Handa akong ialay ang aking buong buhay. Pakiusap, Liu Shen, kumalma kayo, itigil na ninyo." Tahimik na pinagmasdan ni Liu Li ang maliit na taong iyon ng matagal. Sa laboratorio, pansamantala rin niyang itinigil ang lahat ng aktibidad. Sina Hao Gaoming at Robert ay napatingin sa likod ni Liu Li, hindi napigilang magtaka. Ilang segundo siyang tahimik, hindi alam kung ano ang iniisip ni Liu Li. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hao Gaoming, "Matandang Hao, buksan mo ang lagusan, gusto kong lumabas." Biglang napasigaw si Hao Gaoming, "Ha?" Alam lang niyang sumunod sa utos. Mabilis siyang bumalik sa control panel. Sige. Handa na ang artipisyal na pinagmumula ng liwanag. Nagsisimula nang bumaba ang lebel ng tubig dagat, Ginoo. Nakagawa kayo ng matalinong pagpili. Bahagyang ipinikit ni Liu Li ang kanyang mga mata, mahinang sumagot, "Sa pagkakataong ito lang." Bumalik na si Liu Li. Nakaupo siya sa kanyang opisina, pinag-iisipan ang mga aktibidad para mabawasan ang mga sakuna sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, ang buong 6 na kontinente ng miniature world ay nasira ng husto. Tsunami, lindol, mga natural na kalamidad ang nagdulot ng malawakang pagkamatay ng mga tao sa miniature world. Ang populasyon ng 6 na kontinente ay bumaba mula 1.4 milyon hanggang sa humigit kumulang 2,100. Muling nagsimula ang sibilisasyong nagbubungkal ng tribo. Ayon sa pagtataya ng Q ng populasyon, kung nais manumbalik ang populasyon ng sibilisasyon sa sukat na mahigit 1 milyon, mangangailangan ang miniature world ng 200 taon. Ang aktwal na oras ay humigit kumulang 40 araw lamang. Pagkatapos ay walang pakialam na inihagis ni Liu Li ang isang tumpok ng papel sa mesa. Muli siyang nag-isip. Ang pagsilang at pag-unlad ng isang sibilisasyon ay nangangailangan lamang ng mahigit 1 buwan. Medyo katawa-tawa. Hanggang dito, ipinatong niya ang kanyang baba sa kamay na may nasisiyahang mukha, nagtatanong sa sarili, hindi kaya maaalala pa ng kanilang mga susunod na henerasyon ang takot at sindak sa pagkakataong ito. Tutal, ang mga tao ay talagang makakalimutin. Bumalik tayo sa miniature world no isa. Matagal ng panahon ang lumipas mula nang tumama ang sakuna. Lahat ay muling naitayo, ngunit tila humina talaga ang sibilisasyon. Sa sandaling ito, isang malaking estatwa ang naitayo, kasabay nito ang masiglang usapan ng mga tao. Palagi kong iniisip ganito ba talaga ang anyo ni Liu Shen? Tutal, ito lang ang natatanging guhit sa mga talaan ng kasaysayan. Mukhang panahon na para sumunod ito sa dinastyang Wei. Mula pa sa simula, wala nang paraan para mapatunayan. Ang mga kabataang nagbubulungan ng masigla sa likuran nila, biglang may isang boses na nagpaalala, "Mga kabataan, huwag ninyong gawing katatawanan si Liu Shen. Tiyak na ayaw ninyong makita ang kanyang galit na anyo." Ang may-ari ng boses na iyon ay isang matandang lalaki. Nakabalot siya ng husto. Hanggang dito, seryoso siyang nagpatuloy, si Liu Shen talagang umiiral siya. Tiningnan siya ng 2 kabataan, talagang hindi maintindihan. Isa sa kanila ang nagsalita, "Sino ang matandang ito?" Sa sandaling ito, may nagpaliwanag din tungkol sa matandang iyon. Itinuturing na isang makasalanan. Siya ang nagpagalit kay Liu Shen at nagdala ng sakuna. Ang orihinal na buhay ng ating mga ninuno ay napakaganda. Narinig ko rin sa aking lolo na ganoon. Nang marinig iyon ng lalaking may buhok na ginto, hindi niya napigilang magtaka. Ano? Ang matandang iyon hindi ba't buhay pa rin siya? Hinayaan ni Liu Shen na mabuhay ng ganoon katagal ang isang makasalanan? Bumuntong hininga lamang ang kalbo, walang pakialam na sumagot, minsan, ang mabuhay ay mas mahirap pa kaysa mamatay. Ang mga alon ng dagat ay hinampas ng hangin, naging mas malakas pa kaysa dati. Sa gilid ng talampas, may isang bagay. Pag-zoom in, nakita lamang na iyon ay isang effigy. Marahil ito ay binuo gamit ang mga bato.
Inalis ni Auntie Feng ang kanyang hood, inilantad ang anyo na naapektuhan ng panahon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dahan-dahang dinama ang sariwang simoy. Sa kanyang isip, iniisip niya si Liu Shen ay muling lumitaw sa kanyang makapangyarihang anyo. Naramdaman na ni Auntie Feng. Kinakabahan siya hanggang sa mahirapan huminga. Si Liu Shen, sa dagat, ay muling ibinuka ang kanyang malalaking itim na pakpak. Ipinikit ni Auntie Feng ng mahigpit ang kanyang mga mata, sa kanyang mukha ay puno na ng pawis. Nakatuon siyang alalahanin ang anyo ni Liu Shen noon. Ang uri ng aura sa katawan ng Diyos ay isang bagay na walang maikukumpara. Nakita niya ang mukha ng Diyos. Hanggang sa biglang iminulat ni Auntie Feng ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa dagat, ngunit sa kanyang harapan ay isang malawak na anyong tubig lamang, tahimik. Malungkot siyang yumuko, nagsalita, "Kataas-taasang Liu Shen, hindi ko nakalimutan ang inyong anyo." Tumingala si Auntie Feng, taos pusong nagsabi, "Pakiusap, patuloy ninyong bigyan ng biyaya at proteksyon ang mundong ito. Ako, si Auntie Feng, ay handang tanggapin ang parusa habang buhay." Lumipat ang eksena. Si Robert ay nagmamadaling tumatakbo sa mahabang pasilyo, habang tumatakbo ay umiiyak, uhuhu. Paparusahan sila ni Ginoo. Para siyang kadarating lang na bully. Ang mukha ni Robert ay puno ng luha at galit, naninisi, sobra na ang pang-aapi. Huhuhu. Hindi mapapatawad. Habang si Liuli ay malalim na nag-iisip, hindi pa nakikita ang tao ay narinig na ang malakas na sigaw ni Robert sa labas, "Ginoo. May nang-aapi sa akin." Bigla siyang sumugod, kaya't si Liuli ay hindi agad nakakilos. May kaunting gulat sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, umiiyak na nagsumbong si Robert, "Si Peng Hao, malakas ang boses, sinabing mayroon akong quantum computer. Ang mga taga-Montenegro na iyon araw-araw silang pumupunta sa akin. Pinapabili pa nila ako ng stir-fried noodles sa labas. Hamburger at french fries ang kaluluwa ng laboratorio, Ginoo." Sa tainga ni Liuli, walang tigil na umalinggaw ang mga daing ng binatang lalaki. "Ginoo, dapat ninyong ipagtanggol ang aking hamburger. Ang aking french fries." Walang magawa, napabuntong hininga si Liuli at pumayag kay Robert. Sige na. Pupuntahan ko para tingnan." Sa sandaling ito, sa laboratorio, si Tesla ay nakaupo ng payapa sa harap ng observation screen. Pumunta sina Liuli at Robert sa laboratorio. Luminga-linga siya. Ang paligid ay kakaibang tahimik kaya hindi niya napigilang magtaka. "Ha? Nasaan ang iba? Kanina lang ang dami pa nila." Lumingon si Tesla, kalmadong sumagot, "Lumabas sila para bumili ng stir-fried noodles. Sabi nila, ang hirap daw kainin ang pagkain dito." Medyo madilim ang mukha ni Liuli, tinanong si Tesla, "Anong ginagawa mo rito?" Sumigaw si Robert sa likuran, "Tumayo ka para sa akin. Iyan ang trono." Nang tanungin, bahagyang umiti si Tesla. "Haha. Pumunta rito para mag-internet, Ginoo. May natuklasan akong napaka-interesante." Pagkatapos, buong atensyon ding ipinakita ni Tesla kay Liuli. Ang maliit na lindol sa lambak ng lalawigan ng Gi kahapon pagkatapos kalkulahin ang direksyon ng mga seismic wave simulation, natuklasan ko ang transition zone ng manto ng Earth sa lalim na 660 kilometro sa ilalim ng lupa. Habang iginagalaw ang mouse at itinuturo sa screen, sinabi ni Tesla, "Nakikita mo ba kung saan nagpapatong-patong ang mga anino? Sa madaling salita, ang mga lugar na iyon ay hindi patag-gaya ng inaakala ng lahat." Pagkatapos ay komportabling itinaas ni Tesla ang kanyang dalawang kamay at nagpatuloy, "Bagkus ay napakabako-bako. Katulad ng mga bundok sa ibabaw ng Earth. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" Sa mga pagsusuri ni Tesla, bahagya ring tumango si Liuli. Naiinis na sumingit si Robert, "Magsalita ka ng lengguwahe ng tao. Ang laboratorio ko bawal ang costume no 13. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Tesla at dumiretso na. Ang mga bata ngayon palaging nakatuon sa kalahati na hindi nakikita ng buwan. Ngunit hindi nila alam na ang tunay na sikreto ay nasa ilalim ng ating mga paa. Maaaring may isang mundong ilalim na ganap na hindi pa kilala, nagtatago sa ilalim ng cross ng Earth. Dahil sa malaking tuklas ni Tesla, agad na nagkaroon ng pulong na dinaluhan ng lahat ng miyembro ng club. Ang grupo ay tahimik na nakaupo, nakatuon sa pakikinig kay Tesla habang nagpapaliwanag. Batay sa datos tungkol sa mga lindol sa loob at labas ng bansa sa mga nakaraang taon, kasama ang kalkulasyon at pagbabawas ng mga Ginoo sa rehiyong ito, sa ilang lugar ang pagkakaiba sa taas at baba ay higit pa sa taas ng Mount Everest.
Masasabi rin na hindi pare-pareho ang gaspang ng materyal sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Tesla sa itaas, puno ng kaalaman siyang nagpatuloy sa paglalahad. Kung pagkatapos mapatunayan na totoo ito, walang duda ang pagtuklas sa mundong ilalim sa pagkakataong ito ay maihahambing sa pagtuklas ni Columbus sa Amerika. Sa sandaling ito, isang ibang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ayon sa kasalukuyang siyentipikong pananaliksik, walang anumang ebidensya na nagpapatunay na ang sentro ng Earth ay hungkag. Si Du Weiwen, kasama ang kanyang matibay na kaalaman, ay nagbigay ng kontra-argumento. Ayon sa maraming teorya sa pisika, ang resulta ng geolohikal na pananaliksik at malalimang paggalugad lahat ay may tendensyang isipin na ang core ng Earth ay likido sa labas at solido sa loob. Isa pa, ang temperatura ng core ng Earth ay umaabot sa ilang libong degree. Batay sa kasalukuyang mga teoryang siyentipiko, napakahirap paniwalaan na talagang may buhay na umiiral. Itinanggi ni Huayni, lalo nang hindi masasabing may mundo sa ilalim ng lupa. Tahimik si Tesla ng ilang segundo, nahihiyang napasabi ng isang timisti. Pagkatapos ay bigla siyang bumalik sa masiglang anyo, pinuri, napakaganda niyan. Munting Ju. Itinaas ni Tesla ang hinlalaki, masigasig na nag-like sa opinyon ni Du Weiwen kanina. Palaging sinasabi ng lahat na si Munting Du ay isang malaking florera. Ngunit hindi ko inaasahan na ganoon pala kalawak ang sakop ng iyong pagbabasa. Babae, gusto kita. Nang marinig ang sinabi ng lalaking may buhok na ginto, hindi napigilan ni Du Weiwen ang kanyang galit. Ang mga tao sa ibaba ay naiinis na nagbulungan. Hindi ako ang nagsabi, hindi rin ako. Ang bibig ng taong iyon ay talagang nakakainis. Sang-ayon ka rin, di ba? Biglang, pagkatapos ng ilang segundong pagbibiro, bumalik na si Tesla sa pangunahing usapan. Kinuha niya ang remote control, pinindot ang buton doon, at sinabi, balik tayo sa pangunahing usapan tungkol sa iyong tanong. Seryosong nagbigay ng sagot si Tesla. Sa katunayan, maraming tao sa kasaysayan ang nagsasabing nakasaksi na sila o nahulog na sa mundong ilalim. Ngunit dahil sa hindi magkakatugmang argumento, kasama pa ang maraming haka-haka, pagkatapos walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay, palagi itong itinuturing ng mga tao na isang katatawanan, isang alamat. Ngunit batay sa mga sinaunang alamat at mga ulat sa paggalugad, ang alamat ng Shambhala sa Tibet at ang hungkag na pasilyo sa ilalim ng libu-libong milyang kapal ng ley lines ng bagong kontinente, lahat ay tumuturo sa isang teorya na ang Earth ay hungkag. Tanging ang pananaw na ito hanggang ngayon ay hindi pa opisyal na kinikilala ng komunidad ng siyensya. Pagkatapos ay ipinatong ni Tesla ang kamay sa balakang, tumawa. Katulad ng dati, ang institusyon ay tinatawag na isang mamamatay tao. Ahahaha! Ipinikit ni Du Weiwen ang kanyang mga mata, itinuring na nasagot na ang kanyang katanungan. Sa sandaling ito, si Liu Li sa tabi niya ay nagsalita rin. Guro Du, palagi kang ganyan kahigpit. Dahan-dahan siyang nagpaliwanag, ang mga taong may malalaking utak tulad ni Tesla ay parang mga baliw na pabago-bago, tama ba? Nang marinig iyon, agad na natarantang nagpaliwanag si Du Weiwen. Ginoo, wala po akong ganoong ibig sabihin. Simpleng kumindat lang si Liu Li sa kanya. Walang lihim, ganoon din ang nararamdaman ko. Ang taong iyon talagang isang baliw. At sa sandaling iyon din, si Tesla sa itaas ay kumaway sa kanilang dalawa. Masaya pa siyang nagsabi, salamat sa inyong papuri, lahat. Matagal nang walang nagsabi sa akin ng ganyan. Nang marinig iyon ni Du Weiwen, talagang wala na siyang masabi. Sa sandaling ito, tinawag si Liu Li. Tama, Ginoo. Sinabi sa kanya ni Du Weiwen, ngayon nakatuon tayo ng buong lakas sa Universe No. 2. Ang paglalaan ng bahagi ng lakas at yaman para sa isang tuklas na wala pang tiyak na basehan, angkop ba iyon? Bahagyang napakunot noo si Liu Li. May iniisip siya. Napakabilis sumagot ni Liu Li sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa dibdib, walang pakialam na sinabi, ang club ay maisapat na kumpiyansa para magbigay ng yaman sa maraming proyekto. Ngunit hindi pa rin nabawasan ang pag-aalala ni Du Weiwen. Muli siyang nagsalita, bagamat totoo ngang ganoon. Ngunit sa sandaling ito, si Liu Li ay seryosong nagsalita ng malakas, kung gayon, gaano kataas ang porsyento ng inyong katiyakan? Nang ituro ni Tesla ang kanyang kamay pasulong, ipinakita ang isang bilog na numero. Seryoso niyang ipinahayag ang kanyang katiyakan, 70%. Nahihirapang sumagot si Amber, marami na kaming kinakalkula, patuloy na lumalapit sa huling sagot. Kahit pa ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwala, iyon din ang katotohanan. Tahimik na ipinahayag ni Mendeleev, tama. 0% na lang ang natitira.
Kailangan lang ng aktwal na pagsisiyasat humanap ng ebidensya para patunayan ang posibilidad ng 70% na iyon. Nasisiyahang umiti si Liuli. Tama. Napaka-espiritual. Agad siyang biglang tumayo. Prangka at malakas niyang ipinahayag, sige. Ipinapahayag ko ang pagtatatag ng komite sa pagpapaunlad ng mundong ilalim. Isa pa i-upgrade ang paggalugad at pagmimina sa core ng Earth bilang isang misyon na dapat unahin at ilagay sa kapantay ng pinakamataas na misyon, ang Genesis. Mula ngayon maliwanag na ipinahayag ni Liuli, Mendeleev, Tesla, Amber kayong tatlo kayo ang mga pinuno ng pagpapaunlad ng komite sa pagpapaunlad ng mundong ilalim. Hanggang doon, medyo nagtimpi si Liuli, sinabi, ngunit dahil si Tesla ay maraming kailangang gawin. Ngunit malakas siyang tumutol, hindi lang mga bata ang pumipili. Si Nikola Tesla ay nasasabik na umaasa, ipinahayag, ako si Nikola Tesla. Gusto ko lahat. Bahagyang umiti si Liuli ng may kasiyahan. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi makatarungan kung hindi kita pagsasamantalahan. Bahagya siyang humisi, nagpatuloy sa pagsasalita, ituturing ko itong isang garantiya na ibinigay mo. Ang Eternal Club ay unti-unti pa ring umuunlad. Ilang bagay ang natapos na, ilang bagay ang kasalukuyan pang ginagawa. Medyo tahimik ang hangin sa silid-aklatan. Si Liuli ay masusing nagsusulat ng libro, bawat sulat ay malinis at maganda. Mayroon ding ilang bagay na hindi malalaman magpakailanman. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa pahina. Batay sa malawakang pananaw, hindi maiiwasan ang mga pagkakamali at paglihis. Gayunpaman, hindi ko pinapansin ang maliliit na detalyeng iyon. Komportable ang pakiramdam ni Liuli. Sumandal siya, nag-isip, mayroon akong grupo ng mga alagad na may pambihirang kakayahan. Ano ang mga pagkakamali para alalahanin? Ang mga kamay ng orasan ay walang tigil na gumagalaw. Tutal, basta't may sapat na oras. Ang mahahabang payat na daliri ay tahimik na isinara ang libro. Napabuntong hininga siya, ang mga pagkakamali ay sa huli maitatama rin. Mula sa labas ng pinto, may pumasok para mag-ulat. Ginoo ang proseso ng pagkumpleto at pagsubok ng Universe No. 2. Ay pumasok na sa huling yugto. Mahinang nag-ulat si Duwaywen ng sitwasyon. Kailangan ninyong maglaan ng 1 buwang oras para makasama sa pagsusuri ng bilis ng oras. Kasabay nito nais ni Tesla na magpadala ng ilang miyembro ng Eagle Team para makilahok sa pagsisiyasat at pagmamapa ng mundong ilalim. At noong 1 linggo pa kinuskos ni Liuli ang kanyang baba, bahagyang bumuntong hininga. 2 linggo nang ito talagang medyo nakakapagod. Alainan. Guru Du, o kaya't pumili tayo ng mga prioridad, pwede ba? Bahagyang huminto si Duwaywen na para bang may iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, saka siya nagsalita, marami pa kayong mga dokumentong hindi pa napipirmahan. Pakiusap, huwag ninyong sayangin ang enerhiya sa mga walang kabuluhang bagay. Nang marinig iyon ni Liuli, lalong tumahimik ang hangin sa silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinakalma ang sarili. Seryosong usapan, mayroong 10,000 talento sa mga kumpanya sa loob at labas ng bansa. Ang Departamento ng Human Resources ay tiyak na makokontrol iyan ng maayos. Ipagkatiwala mo ito sa kanya. Napakunot noo si Duwaywen, medyo nahihirapan. Mahina siyang nagtanong, Guru Dudi. Sa kanyang mga mata ay puno ng pagiging seryoso. Nagsalita si Duwaywen, Ginoo, mayroon akong isang bagay na nais hilingin sa inyo. Pagkatapos ay tapat siyang nagpahayag, ngayon, ang mga proyekto at tao ng club ay parami ng parami. Hindi lamang mga empleyado sa loob ng sakop kundi marami ring mga talentadong nakatatanda mula sa nakaraan. Masusiring nakikinig si Liuli. Patuloy na umalinggaw ang boses ni Duwaywen, ngayon, nais ninyong pumunta ako sa Human Resources Department para tumulong. Natatakot ako, Tahimik na itinanggi ni Duwaywen habang nakatayo ng tuwid. Hindi ko kaya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, bahagyang umiti. Mahinang umalingaw ang boses ni Duwaywen, dati, palagi akong nagyayabang na kaya kong hawakan ang direksyon ng mga henyo. Ngunit ngayon nararamdaman ko na ang aking dating kaalaman ay humahadlang sa aking imahinasyon. Nag-cruise ang mga braso ni Liuli. Sa sandaling ito, saka siya nagsalita, si Ate Du, mula pagkabata, ay isang mahusay na mag-aaral. Napakabihirang magbasa ng mga nobelang pang-aliw, tama ba? Medyo hindi naintindihan ni Duwaywen, sumagot, ha? Opo. Payapang tumayo si Liuli, ang isang kamay ay nakapamulsa ng komportable. Sinabi niya sa kanya, mga talento mayroong mga nagmula sa mataas na lipunan tulad mo.
Mayroon ding mga sumusunod sa halimbawa ng mga sinaunang tao sa nakaraan. Tinalikuran niya ito, ngunit ang kanyang boses ay patuloy pa ring umalinggaw ng pantay. Mayroon ding mga mula sa ilalim ng lipunan na nagsusumikap ng husto para umanga. Dahan-dahang naglakad si Liu Li patungo sa pinto. Kung nais mong mabilis na maunawaan ang lahat ng uri ng tao, bukod sa pakikipag-ugnayan at pakikisama sa kanila, ang susunod ay ang pagbabasa. Magbasa ng maraming talambuhay ng mga kasalukuyang tao, maging ito man ay Snow White, Yang Shun o mga palabas na pambayan. Isang tao sa unahan, isang tao sa likuran, naglalakad sa pasilyo. Mababa ang kanyang boses na umalinggaw. Sa huli kailangan nating gumamit ng teksto at mga imahe para itala ito. Mga libro talagang isang magandang bagay. Marahil ay may naintindihan na si Dewey Wen. Yumuko siya ng magalang. Ginoo, nais ko pong magbakasyon sandali. Nais kong dagdagan ang aking kaalaman. Nang marinig na nais niyang magbakasyon, agad na nagpakita ng saloobin si Liu Li. Hindi pwedeng magbakasyon.